Parang sa bayan ng Israel, di ba? Kahapon ko, napaalala na naman sa akin kung sa conference, nabanggit ko lang sa speaker, na di ba, nung pumasok po ang mga Israelita doon sa promised land, takot na takot din sila eh. Because meron pong mga giants doon sa promised land. Yung mga nakatira doon, giants. So imagine niyo po yung mga giants, yung mga malalaki. Isipin niyo rin yung mga gamit nila, gaano malalaki. So kung may flat TV na sila noon, malaki yun. Kasi giant sila eh. So kung giant sila, yung bahay nila malalaki, amen? Tapos yung bahay nila, hindi na malaki, siguro spacious talaga, malawak. Kasi mga giant sila, kaya alam niyo po sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa lupang pangako. Huwag kayong matakot. Ako makikipaglaban para sa inyo at alam niyo, maitataboy niyo yung mga higante doon. Amen? So nung sumunod po sila, ano nangyari? Natalo po nila yung mga higante, yung mga giants. So kanino naiwan yung kanilang bahay, yung flat TV, yung mga kagamitan, kanino po? Sa bayang Israel. So they were so blessed. Minsan natatakot tayo mga bago. Kahit ano pa man yan, yung mga nakikita mo, maaaring maging hadlang. God can make a way for all of us. Amen? Hallelujah! God can make a way for all of us. Yes, sabi ko, make your move. You step out in faith. Hindi po pwedeng manatili tayo sa kalagayan natin. So, meron po isang quotation, isang great preacher, sabi niya, a lot of people are sitting on the premises, but not on the promises. Sabi po, a lot of people are sitting on the premises, not on the promises. Ibig sabihin, di ba, nasasanay ka doon sa sinalalagyan mo, ayaw mo nang mukbang, ayaw mo, natatakot ka na, so doon ka na lang. But you have to stand on the promises of God. Amen? Yung mga pangako niya, huwag yung pangako ng politiko, huwag yung pangako ng tao, huwag yung pangako ng kaibigan mo. Even minsan kahit na pastor, pangako ng pastor lang, ako maniniwala ako sa pangako ng Panginoon. Amen? Hindi ko sa pangako ng pastor. Kasi yung pangako na minsan binabagay ng pastor. Minsan nga, nakahaluan pa ng kulay. Pero kung meron man tayo nakapagtiwalaan, yun na yung pangako ng ating Panginoon. Hindi sa tao, hindi yung circumstance mo ngayon mahirap, ganoon na rin talaga mahirap ng buhay, amin mo na. God can change your situation. No, God can turn your mourning into dancing, your sorrow into joy. No, your tears into laughter. Ganyan po yung kayang gawin ng Panginoon. But the question is again, how far do you want to go? Will you believe the Word of God? Or just ignore it? So, sa atin po yun. And, it's up to us. In a multitude of miracles recorded in the Word of God, dito po sa Biblia, all miracles, sabi po, ay kailangan na meron po munang gagawin ng tao. It is clearly stated that a man made the first move, then God energized man's act. Parang kay Abraham na siguro yung pinakamagandang halimbawa. Si Abraham, sabi ng Panginoon sa kanya, lisanin mo ang iyong pamilya at tumungo ka doon sa lugar na ipinapangako ko sa iyo. Alam mo si Abraham, sumunod eh. Walang pag-aagam-agam, walang question sa isip. Basta, hindi niya pa nga ganun kakilala ang Diyos ng malalim. Pero alam niya may Diyos. Naniniwala siya at alam niya mga pangyarihan. At karapat dapat tumbang sundin at tumbang sambahin. So nandun po na, anong nangyari? Sumunod po siya. So naranasan po niya yung pagpapala ng Panginoon. Nung humakbang siya, kung sa kanyang sarili lang, hindi niya naman kayang ganapin o maganap sa buhay niya yung plano ng Diyos para sa kanya eh. Kasi mahirap kung gawin sa buhay po natin yung plano ng Diyos para sa atin. It is only God. It is only by the grace of God na yung plano niya magaganap sa buhay natin. Pero kailangan niya ng part natin. So, humakbang si Abraham. Nung paghakbang niya, naranasan niya yung lugar na pinangako ng Diyos. So, ibig sabihin, yung grace din po kasi is divine enablement of God.
na kapag sumunod ka sa Kanya, kahit na hindi mo kaya, God will energize you to accomplish yung purpose niya para sa buhay mo. Amen? So, hakbang lang. So, laging meron cooperation. Sabi po, our God, our Father, although lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus ay binigay na lahat, kailangan po we are partner with God. Kailangan ina-agreehan mo rin ito kalooban yung para sa iyo. Dapat nag-agree ka, amen. Sa pag-amen mo, hakbang na yun. Amen? Hindi yung ito pangako ng mga kaya, tama ba ito? Yung bang binabalansin pa natin sa isipan natin, no? Kapag ang Diyos nagsalita, make a move. You obey. Amen? Kapag mabuti ang sinabi, galing din sa Diyos. Kapag hindi mabuti, huwag ka sumunod, galing sa Diablo. Amen? Pero kapag mabuti, wala namang nilalabag sa kalooban ng Panginoon at pinagagawa sa itin Diyos, alam mo may kapayapaan ka sa puso mo, sundin mo. Kahit na mahirap, you need to make a move para po maranasan yung pagkapala ng Panginoon. Amen? So, sabi po, there is a formula that applies to operation of the power of God. Para maranasan yung power ng Panginoon, ano the formula? Actually, wala yung formula. Tama na lang ito kasama sa ano. Sabi po, S plus N equals M. Ano po yung S plus N equals M? Yung super plus natural equals miracle. S plus N equals M. Pag supernatural na pumilos sa Panginoon sa buhay mo, ang kalalabasan po niyan, himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? S plus N equals M. And the supernatural, of course, ano po yung miracle happens sa buhay mo ng bawat isa. So, it's your move. Kayo po yun. Hindi ang Diyos. Nag-move na siya. Ginawa niya na yung kanyang parte. Meron din tayong para. Sa grasya, kasama mo rin po yan. Pero lahat, ang maganda naman sa atin, because we are under grace, yung paghakbang mo, hindi ka mananalang sa sarili mo. Amen? Hindi ka mananalang sa sarili mo. Yung paghakbang mo, alam mo, ang Diyos, sabi po, as you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. And as you acknowledge Him, He shall direct your path. Pag kinikilala mo siya, kasi hindi pwede pa rin na ikaw lang. You will make your own move, no? Hindi po yan na sinasuggest. Sabi ko, you make a move na kung saan ang Diyos ang natutulog sa iyo. Amen? So, kapag ginawa mo yan, maranasan mo. Sa bukas. And another thing is, so yun po yung unang point, make a move. Step out of it. Sa 2 Kings chapter 5 verse 1, meron po isang leper din, may the name of Naaman. Sabi po, now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor. And take note sa bandang huli, but a leper. Take note of the word but. Hindi po value-added tax, di po word but. Kaya lang, narinig nyo na ba yan? Sinabi nyo na ba yan? Kaya lang, ganda ng pagkakilala kay Naaman, di ba? He was honorable, he was great. Sabi po, captain of the army, captain of the host of the king of Syria, great man, honorable. Sabi po, because by him the Lord had given deliverance to Syria, so magaling talaga si Naaman. Kaya lang, yung word doon, but he was a leper. Kaya lang, siya ay ketonin. Minsan parang ganyan din tayo. We are the righteousness of God, amen? We are the righteousness of God, amen? So you have been redeemed, amen? So you are a new creation, new creature, amen? So binago na tayo. Tayo po ay bagong nilalang, bago na yung ating kaisipan, tayo po pinagpala. Are we all blessed? Amen. We are all blessed. So pinagpala ka na. But, Pastor, ganito yung ating kalagayan.
Minsan ganyan. Yung pagkakilala sa atin ng Diyos, yung identity natin in Christ, we are all blessed. Binayaran niya tayo ng kanyang sariling buhay at ang dugo na lahat ng pagpapala, inilaan para sa atin. Binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. So ikaw ay pinalaya na, ikaw ay nilinis na, ikaw po ay katuwiran na ng Panginoon, ikaw ay pinagpala na, kaya lang, hindi mo nararanasan, Pastor. Minsan kahit na po sa paglilingkod sa Panginoon, all of us, in the sight of God, has talents, skills, yung pwede natin gawin para magministeryo sa Panginoon, amen? Maglingkod sa Kanya. Sabihin ko sa iyo, you are a good singer. Yes, I am. But, hindi ko kaya yung ginagawa ng mga music minister na tumayo ko ng magkakalo, joy ko. Mahihain ako. Sinabi ko na rin yun dati. Hindi ko kaya magsalita sa ganito maraming tao. Magaling lang ako dun sa lugar namin, hindi pa ganito pwesto. Paikot. Kasi ako tanggero. Yun. Yun lang. Yun lang yung kaya kong yung parang bida ako doon kapag nakainom na. Kasi tanggero, bukarero, tagakanta, yung aming ano. Yun yung aming ginagawa noon. So sabi ko, hindi ko kaya nung na-born again na and given the chance na makapag-minister o makapag-serve sa Lord. Alam mo, kapatid, sama pero hindi ko kaya. Kaya lang, maraming kaya lang. Gusto tayong magawin ng Panginoon, kaya lang kapag binago kasi ito ng Diyos, baka kailangan natin magpakaya, paghakbang ko, baka hindi sigurado, baka magkabisala na naman ako, mamali na naman ako. No, kapag ang Diyos na nagsasabi sa iyo, humakbang ka, hindi ka magkakamali, amen? So, let us adjust our thinking. Number 2 points is, adjust our thinking. Huwag tayo yung kaisipan natin na, ito na lang, hindi ko kaya, laging wala ng pag-asa. No. Adjust our thinking. And let us align our thoughts in the thought of God. So, yung pagkaisipan natin, ihilera natin, ihanay natin sa kaisipan ng Diyos. Huwag yung kahit lang. So dito po, he was a leper. Tingnan po natin yung pagkakaima. Sa 1 Kings chapter 5 verse 1, sabi po, he was a leper. Pero nung dumating na po sa 14, tingnan po natin yung verse 14. Sa bandang uli, he was clean. So may nabago. Nung una, siya ay leper, marumi, may sakit. Pero sa verse 14, nabago po. Sabi po, he was clean. Malinis. So may naganap sa buhay na Aman. Mayroong proseso na nangyari sa buhay niya. Nang una siya marumi, may sakit, tapos biglang gumaling. So, what caused the change? Ano yung naging dahilan ng pagbabago? Sina Aman mismo. Because marami pong ginamit ng Panginoon sa kanya. Ginamit po yung isang kasambahay para sabihin sa kay Naaman na siya'y pagagalingin ng Panginoon, may kakayanan ng Diyos na pagalingin siya. At sabi nga po doon sa hari, sabihin doon sa kay Naaman, pumunta siya doon sa propeta ng Diyos. At doon, kaya siyang pagalingin doon. Pero hindi agad-agad. So, yung hari nila Naaman ay nagpunta po sa hari ng Israel at sinabi, imbis na sa propeta, kay Elisha, doon po sa hari ng punta. Pagalingin niyo yung sila Aman. Kaya nagalit din yung hari niya, sabi niya, ano ba ako Diyos? Para mapagaling niyo yung sila Aman, hindi ako Diyos. Pero nandun po na napalitaan ni Elisha. And nandun po na nagpahatid siya ng salita ng Panginoon. Elisha sent a message out of na Aman. Hindi na siya pumunta kailangan. Hindi niya pinuntahan sa bahay siya na Aman. Hindi na yung personal nakita sila. Pinarating niya yung isahe na Aman. Ganito daw, para gumaling ka, bugtog daw yung sarili mo doon sa ilog.
specific, sinabi ko saan, ilang beses. At alam mo na nung ginawa ni Naaman, alam mo na, he was made clean. Pero nung una, isip ni Naaman, katulad din ang bawat isa sa atin, siguro, na nagdadaw tayo, makapagaling kaya ako ng Diyos. Yung ganitong kaparaanan, pag ginawa ko, pagpapala ako. Kaya lang, yung pagbubuda ni Naaman, meron siyang ginawa, i-adjust his thinking. So kung Diyos ang nasasabi, ano mo mawawala eh? Susunod ako. At para naman sa kagalingan ko, so ginawa ko niya. At naging maayos ko yung kanyang balak. Amen? So ganyan din po tayo. Sa anumang kalagayan meron tayo ngayon. When we hear the Word of God concerning our situation, at may pinagagawa siya, sundin mo. Make a move and adjust your thinking. Huwag laging negatibo. Eh kaya alam, pag ginawa ko, baka naman nahihatan ako, bakit? No! No, siya magbibigay ng lakas, magbibigay ng kakayanan, magbibigay sa atin ng kaparaanan para gawin natin yung bagay na yun na tayo mapagpala. Amen? Palampakan mo natin ng Panginoon. Siya magbibigay sa atin. Kaya lang, i-adjust mo yung pag-iisip mo. Huwag na tayong laging negative. No? After all, wala namang sasabihin ng Diyos sa iyo, ang Diyos na ikipapahamak mo. No, pag sinabi ng Diyos, ang ibubunga po niya ang pagpapala. Pag galing sa Panginoon, wala naman ang galing sa Panginoon na ikinasama ng kanyang mga anak. Kaya lang minsan mahirap. Because hindi mo nakikita. Kasi ganyan tayo eh. Bago tayo humakbang, kailangan may kasiguruhan na, teka, dapat ganito yung mangyari. We are not. Amen? Hindi tayo Diyos. May Diyos na nakakaalam ng kung ano ang mabuti kaysa sa atin. Higit kaysa sa iyo, sa alam mo na mabuti para sa sarili mo. Amen? Hindi tayo. Ang Diyos yung lumikha sa atin. Kaya, sa Kanya tayo aasa. So, lagi lang tayo tumingin sa Panginoon Jesus. And I remember yung mga eagle, kapag may mga predator, alam niyo po, hahabulin sila. Ang gagawin ng agila, lilipad dyan ng mataas. At alam niyo kung saan siya pupunta? Yung direction na pupunta niya, doon sa direction ng araw. Yung araw kasi maliwanag eh. At kayang tagalan ng mata ng agila yung liwanag ng araw. May mataas na lugar pa na kaya kabutin ng agila na hindi maapektuhan yung kanyang mata. Pero yung mga predator niya, kapag hinabol siya, so pupunta siya sa direction ng araw, ang mangyayari po, lahat na nakasunod sa kanya, humahabol sa kanya, mabubulag po yun. So hindi na siya mahahabol. Amen? Mga kapatid, ano mo kalagayan mo ngayong umaga? You soar high above your circumstances. And you soar into the direction of God. Sa Kanya ka pumunta. Huwag sa iba, sa Kanya ka pumunta. Kapag ang Panginoon, siya yung pinamitan mo. And buhay na buhay si Kristo sa puso mo. Wala ka na iba. You have everything. If you have Jesus, you have everything. Amen? Kaya pag may circumstances na yun, punta sa Panginoon. Wala tayo ibang lugar na dapat puntahan. Hindi sa presensya namin ng Diyos. At ano po na i-adjust natin ang pag-iisip. Hindi lagi po sa negatibo. Pero think ibang nakatulad na pag-iisip ng Diyos at kumilos ng Diyos pananampalataya na inaasahan ng Diyos para sa bawat sa Kristo. So adjust our thinking. Kasi in our church age today, di ba? God has declared that we should believe in His Word. Amen? Alam natin yun, dapat ang paniwalaan lang natin sa salita ng Panginoon. Na minsan sabi ko, kapag meron kang pananampalataya na kasiliit ng mustasa, sabi ko, kaya mo paggalawin yung mundo at kaya mo sabihin sa mundo, lumipad ka sa dagat. Amen? Kaya lang minsan, hindi tayo nakatingin mo sa mustard seed. Nakatingin tayo sa mountain. Kaya lalo lumiliit yung mustard seed na pwedeng gamitin para mamove yung mountain. Balik ka rin natin ngayon. Amen? Tumingin tayo na Diyos sa ating pananampalataya. Mustard seed. Kahit na maliit kami pananampalataya, doesn't matter, hindi po
yung palakihan ng pananampalataya ko, ang mahalaga, meron ng pananampalataya. Amen? Because yung access ko sa grace ng Panginoon ay pananampalataya. So, mararanasan mo yung pagpapala sa panahon na ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Pero kahit nga minsan, nagdadawag ka ang kabutihan sa Panginoon still. Kaya He is providing us with all that we need. Pero nandun po na sa Panginoon ko tayo. The greatest undeveloped, sabi ko ng ilan, yung problema ng tao is maging ng Kristiyano. The greatest undeveloped territory in the world is in our minds. Yung undeveloped territory ko sa mundo ito ang ating kaisipan. Ibig sabihin, marami hindi pa rin nagmamature sa kanilang pagkakilala sa Panginoon. At kasama po ako dyan, na lahat tayo nag-aaral pa rin, tinuturuan pa rin sa kagandahan loob ng Panginoon, natututo tayo from glory to glory, amen? Pero ganun pa man, unti-unti nag-develop ng ating kaisipan. Kailangan yan, kailangan po tayo naman sa ganung proseso. So ngayon, it's up to us to adjust our thinking and to declare, ngayong umaga na sa all declare, I'm going to believe God's word fully. Amen? Sabihin nga po natin, I'm going to believe God's word fully. No? Talagang salita na ng Panginoon, paniniwala ka po natin. And manifest the greatness of what He has for us. Kailangan po natin. And another point is, in Matthew chapter 8, verse 1 and 3, record of another leper na nakatala sa Biblia. When Jesus came down from the mountain, verse 1 and 2, great multitude follows Him, and behold, there came a leper and worshiped Him, saying, Lord, if it is your will, you can make me clean. Kung kalungan mo ito, kaya mo kong magalingin. At kaya mo linis. So, sinasabi ko rin ng leper, Jesus, I believe you have the ability to do it. But are you willing to do it for me? Jesus, naniniwala ako na kaya mong gawin ito sa akin. Pero, meron kang kakayanan. Pero gusto mo bang gawin ito sa akin? So parang yung tanong nung leper, may halong, are you willing? I know that you are able, you have the ability, but are you willing? Sa atin, maraming able, pero hindi willing. No? Pero ang Panginoon, able na siya, willing pa. Kaya nung sinabi niya yun, I will. Be clean. Sabi na ng Panginoon, hindi siya nag-isip, hindi na nagdalawang isip. Kung sinabi sa kanila, ayaw mo na akong magaling, kalooban mo ba? Kalooban ko, sige. Maging malinis na. At nangyari ko yung naman. So, another thing is to have to be reminded is, God's ability equals His willingness. God's ability equals His willingness. Kung ang Diyos may kakayanan, lalong-lalong gustong-gusto niyang gawin ito para sa atin. Amen? So, hindi lang may kakayanan sa pagpalain ka. Itaas ang antas ng pamumuhay mo. Gustong-gusto din niya yun. Kaya lang ang tanong. Kaya binalik niya yung tanong sa amin. Ikaw ba? Gusto mo ba? Diba may mga pagkakataon, tinatanong muna ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Para alamin na yung earnest heart ng isang tao, talaga bang gusto mo ba? Ibang talagang, yung bang you are desperate, kailangan ko. Gusto ko. At kapag ganun yung kalagayan ng puso natin, it will be done unto me. Gagawin yung Diyos para sa iyo. Siya gagawa. Ang kaparaanan para yung hinihingi mo pagkapala ay dumating sa buwan ng Paris. So, doon ko na, dinigler lang po niya na malinis yung pinagaling. So, he was cleansed doon sa kanyang leprosy. So, dito po, kami tinuturo pa rin sa akin that God's ability still equals to God's willingness. What God is able to do for you, He is willing to do. Kung ano yung gusto mong gawin sa inyo ng Diyos, kaya niyang gawin sa iyo yun. Kaya niyang tuparin. Kaya lang, ibabalik niya sa iyo, ikaw, gusto mo bang mangyayari sa buhay mo yun?
Gusto mo bang pumagpala? Naniniwala ka ba na kahit na ikaw, yung sakit mo ay yung bang sinasabi nila na wala nang lunas, naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin? Sinasabi ng Panginoon, tinatanong ng Diyos. And if your answer is yes, I believe, then God will do it. Ano na kasimple, hindi mahirap kausap ang Diyos. Amen? Pag pinaniwalaan mo siya, ayun na, darating sa iyo. Ganun ng Diyos. Hindi na marami pa, mag-iisip pa siya. Teka muna, mag-iisipan mo. So ngayong umaga, God's challenge to us is to manifest fully everything He has made available. Binigyan ka na ng lahat-lahat. Binigyan ka na ng kakayanan para mamuhay sa pang-araw-araw at magtagumpay. Binigyan ka niya ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pag-ibig, ng lahat. Nagbunga ng Banal na Espiritu Santo. So all have been given to us. Kailangan lamang igamitin po natin. So, the word declares His will. God is our supply for everything we need. He is able to accomplish anything that concerns us. We are a covenant people of God. Nung sinabi niya sa Hebrews chapter 8 verse 10, I will be their God and they shall be my people. Nung sinabi niya, I will be their God, that is a declaration that we will work miracles in our life. Nung sinabi niya, I will be your God, sinasabi ng Panginoon, gagawa ako ng himala sa buhay niyo. Kaya ngayong umaga, kung sinasabi mo na ikaw ay mahirap, at sinasabi naman ng Panginoon na I will be your God, ngayong umaga sinasabi niya, it means that God will provide for all your needs. Kung ikaw ay may sakit at karamdaman, kung sinasabi ng Panginoon, I will be your God, sabi niya, I will heal you. I am your healer. Ano po yung ibig sabihin ng I will be your God? So if you have incurred a huge debt, and God says, I will be your God, kahit magkaano karami yung utang, sabi ng Panginoon, I will be your God. Bibigyan kita ng kakayanan, bayaran yan. At sa susunod, ikaw na magpapahiram. Amen? Hallelujah. So I will be your God. Kaya nga, hindi siya natapos doon eh. Sabi po, you shall be my people. Nung sinabi niya, you shall be my people, this means that you don't have to worry or be anxious. Hindi tayo dapat mag-alala at maligalig pa at magkaroon ng takot sa ating puso. Because the crisis will not affect us. No, hindi tayo maapektuhan. Eh, Pastor, ano yung nangyayari sa amin? No. Hindi yan natatapos. Behind your circumstances, merong ginagawa ang Panginoon, hindi mo nakikita. He's making a way for you, for your breakthrough. Amen? For your financial prosperity. Meron siyang ginagawa. At magugulat ka na lang isang araw, luluhod ka na lang ang iiyak at Panginoon, napakabuti mo. O sapagkat hindi mo nakita yun, meron ka palang ginagawa. Kaya mga panahon na yun, nag-aalala kami yung lumalabas sa ating mga labi, ikaw wala ng pag-asa. Pero ikaw, meron kang ginagawa. Behind the scene, hindi ko nalalaman. Ganyan po kumilos ang Diyos. Hindi kailangan ihayag mo sa atin. Ihayag sa atin, maranasan mo nandiyan na. You will just enjoy the blessings of the Lord. Amen? So, sabi ko, you shall be my people. Ibig sabihin, I will be your God. You shall be my people. You will experience the supernatural life. Yun po sinasabi ng openly and expansively. So, i-meditate po natin. How far do we have to go? Kung hanggang saan, kung kaya mong isipin, at kung gusto mong marating, kaya gawin yan ng Diyos Christ. Amen? So let us come before the Lord and let's just worship Him. That is the message of the Lord. Hallelujah.